Okay, magandang gabi sa atin lahat at tayo po ngayon ay darako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at ipong basahin ang Psalms chapter 1 verse 4. Psalms chapter 1 verse 4, ngunit ating basahin ang mula verse 1 para po sa context. Ganito ang sabi: Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Verse 4, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa bukas ninyong salita na aming pong matunghayan ang aming pong mga sarili, makita ang aming pong anyo mula sa salamin ng buhay. Walang iba ang banal na kasulatan. Samahan niyo kami, turuan niyo kami, ibaba niyo kami, Panginoon, upang matanggap namin anumang pagtutuwid at magawa namin anumang pagsisisi na kailangan namin gawin upang makapanumbalik sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nung kami maliliit pa, naranasan namin ni Brother Feli kasamang aming ina na nang-aani ng palay. Yan ay nangyari sa Abuyog. Maliit pa si Brother Feli noon, pero mabilis siyang gumapas ng palay. At kami ay talaga namang napasubo sa init, sa ulan, para lang talagang makauwi ng palay, makakuha ng bigas. At sa aming pag-aani, minsan may nakakasalubong kaming mga kalalakihan na kinukursunada kami dahil sa bilis ni Peli na maggapas ng palay, pati yung lugar ng mga kabinataan, nakuha niya na. Kaya ang tignan niya, nakatingin lahat, hawak-hawak ng itak. Sabi ko, atras tayo, Brad. Pero pagdating sa giikan na, panahon ng araw ng giikan, tuwang-tuwa na kami dahil ginigiik namin. At pagkatapos noon, masaya kami dahil nakatatlong sako kami ng palay. Sa tatlong sako ng palay. Pero may kalungkutan dahil pagdating sa yung binibistay na, paghiwalay na yung ipa at saka yung palay, ang nakukuha lang namin, isang sako na lang at wala pang kalahating pangalawa. Sabi ko, nakakasama ng loob, nakakalungkot, dahil inakala mo, 3 sako ang iyong naani, nagiik, 3 sakong palay din ang mauwi mo. Pero ang masakit, hindi pala totoong mga palay yung iba, kundi mga ipa. Ganyan din ang buhay mananampalataya. Maraming nagpo-profess na sila'y mga mananampalataya, na sila'y may laman, pero sa bandang huli, pagdating sa hangin, pagdating sa mga pagsubok, ay malalantad ang kanilang totoong kalagayan, sila pala ay walang laman. Sila ay mga ipa. At ito yung ating pagpapatuloy sa series natin sa Psalms chapter 1. Matapos ilarawan ni David ang matuwid na tulad sa isang punong kahoy na matatag na itanim sa tabi ng ilog sa batis. Ito'y nagbubunga at ang kanyang mga dahon ay sariwa. Kaiba naman sa kabaliktaran ay pagdating sa mga masasama. Sapagkat ang masasama walang ugat, walang bigat, at walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Napakasakit po na itong ipa na ito kasama sa mga totoong palay, pero sa bandang huli, pagdating na sa pagsubok, ay makikita at malalantad kung sino siya, may laman ba siya o wala. So ang layunin ng ating pag-aaral dito ayon sa layunin ng may akda ay ipakita
ang kawalang saysay at walang katiyakang hantungan ng masama. Nang tinutukoy natin dito, hindi lamang unbelievers, kundi mga nagpo-profess na Kristiyano pero walang laman. Iba ang kanyang buhay. So tayo ay layunin dito, balaan tayo na akayin natin sa daang matuwid ang mga taong nakikita natin na hindi nakikita ng laman sa kanilang buhay. So dito sa ating teksto, verse 4, tignan natin ang tatlong kabiguan sa buhay ng isang masamang tao. Pag sinabing masama, unbeliever o nagpo-profess na Christian, pero ipa ang kanyang laman. So tatlo. Una, ang buhay ng masama ay walang katatagan. Verse 4, ating basahin. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Na sinasabi rito ng salmista na ang masama ay hindi gayon. Ano ba yung pinagmula ng gayon? Hindi tulad nung matuwid. Sapagat ang matuwid, ayon sa verse 1, ay lumalayo sa kasalanan. At ang matuwid, ayon sa verse 2, ay nagagalak sa salita ng Panginoon at siya nagbubulay-bulay. At pagkatapos, sa verse 3, siya ay tulad na isang punong matatag, matibay, nagbubunga at sariwa ang kanyang dahon, maganda ang kanyang testimony. Kaya hindi gayon ang masama, hindi tulad ng mga matuwid. So ano bang katangian ng masama, mga kapatid? Siya ay nasa buhay kasalanan. Siya ay lumalakad sa payo ng mga makasalanan. Siya ay tumatayo pa rin sa daan ng mga makasalanan o masama at umuupo pa rin sa upuan ng mga manlilibak. Nakikipagkompromiso pa rin siya. Siya ay walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ang mahal niya ay ang kanyang bisyo, ang kanyang sarili. At higit sa lahat, siya ay walang katatagan. Bakit wala siyang katatagan? Wala siyang pinanghawakan sa kanyang pamumuhay Kristiyano. Siya ay bulag sa kanyang kinabukasan. Akala niya, Kristiyano na siya. Akala niya, malaman siya. Akala niya, marami siyang alam. At ang akala niya, yung buhay niya ngayon, na pamisa-minsan, namamasyal, hindi dumadalo sa mga gawain, walang pagmamahal sa gawain ng Panginoon, walang pagmamahal sa salita ng Diyos, akala niya, ito'y tama na sa kanya. Pero ang sabi nga sa Proverbs 14 verse 12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Mga kapatid, tayo makapag-check tayo. Tayo ba'y namumuhay tulad ng masama? O nagpo-profess na Christian pero mahilig pa rin tayo doon sa kasalanan, sa bisyo. Kaya siya ay mahina at walang tiyak na patutunguhan ang isang masama. So, ano po ang application nito sa atin? Unang-una, huwag nating ipundar ang ating buhay sa kasalanan. Huwag nating ilagak ang buhay natin sa kasalanan. Dahil pag tayo po ay lumalakad sa payo ng masama, kasalanan. Kapag tayo tumatayo sa daan ng makasalanan, kasalanan. Kapag tayo umuupo sa mga manlilibak, kasalanan, mga kapatid. Kaya nga, dapat tayong magising. Lalo na sa trabaho natin. Alam mo sa trabaho natin, ang kasama natin ay mga hindi believers. Huwag tayong lumakad doon, huwag tayong tumayo doon. Paano yung pastor? Ito ng trabaho ko eh. Ano magagawa mo? Ito na yung trabaho. Paano kung hindi ako magtatrabaho? Na wala akong sinabing huwag ka na magtrabaho sa trabaho mo ngayon na alam mong hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos, manalangin ka. Manalangin ka sa Panginoon sapagat ibibigay niya ang iyong kahilingan sang-ayon sa iyong pananampalataya. Ang sabi nga ni Jesus Christ sa John 14:14 at saka John 16:24, ang sabi sa 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko.
Kung ang trabaho mo ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos, nandiyan ka pa rin sa mundo, nakikihalubilo ka o kilos mo pang mundo, ang sabi ito, humingi kayo sa Panginoon, bigyan kayo ng tamang trabaho na makapagbibigay lugod sa Kanya. John 16:24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Hindi pwedeng kung ikaw ay isang smuggler, nung ikaw ay naligtas, magpapatuloy ka sa smuggler. Dahil total na, bibigyan mo naman luwalhati. Hindi po ganon. Ask and it shall be given. Dapat manalangin para magkaroon ng bagong trabaho na talagang ang Diyos ang nabibigyan ng kapurihan. Ngayon, kung magpapatuloy ka dyan sa kasalanan, tulad ka ng isang masama ng buhay mo'y walang katatagan. Ikalawa, ang buhay ng masama ay walang kabuluhan. Wala nang katatagan, wala pang kabuluhan. Basahin natin ang ating teksto again, verse 4. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ang isang masama ay inihalintulad ng banal na kasulatan sa ipa. Sa tingin nila, napakapalad nila sa kanilang buhay dahil sila'y malusog, dahil sila'y maganda, sila'y mayaman, may pera, o di kaya bantog. Akala nila talagang napakapalad nila. At sila'y nagpapasa sa buhay, kaya kaya nilang bumili ng sariling Diyos itong mga masasama na ito. Pero ang katotohanan niya, walang kabuluhan. Ang malungkot dyan, maraming Kristiyanong ganito, mga kapatid, sa ating panahon. Nasa lugar ng mga bisyo, nasa lugar ng mga gawaing walang patutunguhan na hindi nabibigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos, ginagamit ang kalayaan para gawin ang kanilang kasalanan. Total konti lang naman to. Total sumasamba naman ng Sunday, so pwede akong magtrabaho bilang smuggler. So sila ay nag-aakalang nasa tamang lugar, pero ang kanilang buhay walang kabuluhan. Ang sabi rito ni Haring David, sila ikinumpara sa ipa. Ang ipa, walang laman. Itsurang palay. Pero walang laman. Hungkag. Bakit po? Walang kagalakan sa salita ng Diyos. Hindi nagbubulay-bulay at hindi niya ipinamuhay ang kanyang pinagbulayan. Hindi siya nagiging tulad ng puno na nagbubunga. Walang laman. Matagal ng Kristiyano, miyembro ng iglesia. Ang ipa ay balat ng palay. Hindi yan palay. Walang laman. Madaling itapon. Madaling maligaw. Madaling mahipan ng hangin. Pagdating sa mga problema, eto na, gagawa ng desisyon labag sa kalooban ng Diyos. Pagdating sa mga pagsubok, gumagawa ng sariling hakbang. At hindi na ginagalang kung din dapat igalang, lalo na ang kalooban ng Diyos. Yan yung mga hangin pagsubok sa buhay. At humakbang sa kasalanan. Ganito ang buhay ng mga humihiwalay at nahihiwalay sa Diyos. Kung kailan dapat silang naroon sa presensya ng Panginoon para sumamba, nandun sila sa kanilang bisyo. Yun ang kanilang solusyon sa kanilang problema. Akala nila malaman sila, bigas sila, pero sa totoo, panlabas lamang yung kanilang anyo, ipa. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ang buhay ko ba ay may bigat ng halaga sa Diyos? O parang ipa lamang?
Ikatlo, mga kapatid, nakita natin nung una ang buhay ng masama ay walang katatagan. Ang buhay ng masama ay walang kabuluhan. At ikatlo, ang buhay ng masama ay walang katiyakan. Tingnan nyo sa ating teksto, again, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinatapoy ng hangin. Walang katiyakan ang buhay. Ang masama ay itinulad ng banal na kasulatan sa ipa, dinadala-dala ng hangin. So ang ganitong klaseng Kristiyano ay tulad lamang sa ipa, walang tiyak ang direksyon. Hindi mo makikita ang stable siya sa kanyang pagsamba, sa kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos, sa kanyang pamumunga. Hindi stable. Hindi makikitaan ang mga berding dahon o matatabang patutuo sa buhay na siya nga ay isang punong matatag. Mga sanggol, kung tawagin yan ni Pablo sa Corinthian, mga sanggol sa pananampalataya, madaling matangay pagdating sa pagsubok. Pagdating sa pagsubok, makikita mo ang ipa eh. Ang mga sa mga Kristiyanong ipa. Dahil hindi sila humahawak sa pangako ng Diyos, kundi humahawak sila sa pangako ng pakinabang na kailangan nila. Kaya ang sanggol, ang isang bata ay mahilig makipagdiskusyon. Di ba? Minsan sumasagot-sagot yan dahil sinisiklot-siklot siya ng iba't ibang paniniwala at aral. Ephesians chapter 4 verse 14, ganito ang pagkakasabi, tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay na mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Sinakita nyo, yan yung buhay ng mga sanggol o mga ipa. Nandiyan po sa kasalanan, maling mga desisyon, maling pinupuntahan, maling tinatahak, wala pong katiyakan. Kaya kung wala kang pundasyon kay Kristo, ang buhay mo'y madaling matangay ng tukso at kasalanan. Ang mali, gagawin mong tama. At ang pag-amin mo ng kasalanan, ipangangatwiran mo pa na tama ka. Wala pong humility, walang pagpapakumbaba, walang pag-amin ng kasalanan, walang pagsisisi sa Diyos. Kaya nga, ang buhay ng masama ay walang katiyakan. Mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng laman? Dapat tayo po nagagalak sa salita ng Diyos palagi. Nagbubulay-bulay at handang ipamuhay yung pinagbulayan upang tumatag, lumago, magdaho ng sariwa at mamunga. So ano po ang konklusyon natin sa aral na ito? Well, ang masama ay hindi matatag. Puro salita. Puro salita. Hindi mabunga at walang katiyakan. Siya'y tulad ng ipa na tinatatangay-tangay ng hangin, ng mga pagsubok, ng mga tukso, ng temptation, madaling mahatak, walang kabuluhan at walang patutunguhan. Napakasakit po mga kapatid. Kung tawagin yan sa termino natin sa Pentecostal, mga backslider, madaling matangay. Sa nais mong maging matatag at may kabuluhan ang buhay, well, balikan natin verse 1. Huwag tayong lumakad sa payo ng masama. Verse 2, huwag tayong tumayo sa mga makasalanan o daan ng makasalanan.
Pangatlo, huwag tayong umupo sa upuan ng mga manlilibak sa Diyos. At dapat matuto tayo laging magalak sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kumapit tayo sa biyaya ni Kristo upang tayo ay laging puno, matatag, nagbubunga at maganda ang ating mga patotoo. So ngayong gabi, mga kapatid, 3 prayer concern ang ating pong ipag-pray sa gabing ito. Pag-pray natin na sana maiwasan sa ating iglesia ang ipa, mga compromiser na hindi matatag sa salita ng Panginoon, panlabas na anyo lamang, iwasan natin, maiwasan natin, tulungan natin yung mga ipa, madaling maitaboy, madaling pumasok sa bisyo, kasalanan, sa mga paraang pangsanlibutan. Ituro natin ang katotohanan. Then ikalawa, maging masikap sa pakikinig ng salita ng Diyos. Unawaing maigi at handang ipamuhay ang kanyang natutunan. Isabuhay natin ang ating mga napag-aralan. At higit sa lahat, kung napapansin natin na tayo po ay ganun, may tulad sa ipa, ay matuto tayong magpakumbaba, umamin ng ating pagkakamali at kasalanan, at magbago ng isip, magsisi, upang tayo ay bigyan ng panibagong lakas ng Diyos, sapagkat Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kasagutan sa buhay. Kaya nga, ang taong masama ay parang ipa. Yun po yung ating paksa. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong presensya ngayong gabi, lalo na po sa iyong salita, kung paanong inilarawan ang isang taong ipa, isang taong masama, compromiser, Panginoon, na ito po ay wala pong lakas, katatagan, walang kabuluhan, at wala pong katiyakan sa buhay. Tulungan niyo po ang inyong mga tao na nagkakasala ng ganitong kasalanan ay magpakumbaba, umamin, magsisi, at manumbalik sa inyo at magmahal ng inyong pong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.